Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kapatid, mga Bible Apostles, at lahat ng mga sumasama po sa ating pong Biblical Spirituality Weekly every Tuesday from 8 p.m. to 9 p.m. dito po sa ating Zoom at ganun din po sa Facebook Live ng Arkham Ministry on Biblical Apostolate. Welcome po sa inyong lahat. Lalo-lalo na sa ating mga bagong Bible coordinators ng iba't ibang mga parokya at salamat po sa inyong pagsusubaybay po sa ating Home Biblical Spirituality Weekly. Ngayon po mga kapatid, tayo po ay magsisimula ang ating Biblical Spirituality Weekly sa pamagitan ng ating recap, no? Ang ating pong last week na shinare po at ni-expose ni Father Ado sa atin tungkol po sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Ngayon po ay ating papakinggan ang summary of last week's reflection mula po kay Sister Neri Bañez. Muted ka po, sis. Sorry, okay. Good evening po, magandang gabi po sa inyong lahat, sa ating lahat. Ang ibabahagi ko po sa inyo po ngayon ay ang banal na ang buod ng exposition or reflection po ng ating mahal na director na si Father Ado noong Martes sa Biblical Spirituality noong ika-20 ng Agosto. Ito ay ang ika-21 linggo ng pangkaraniwang panahon. Ito ay ang ebanghelyo natin noong nakaraang linggo, August 25. Ang pamagat po nito ay ang mga salita tungkol sa buhay na walang hanggan. Ebanghelyo po ito ni San Juan sa chapter 6 verse 60 to 66. Ito po ay ang buod o summary or exclamation point ng lahat ng sinabi ni Jesucristo sa mga nakaraang linggo na. Maalala po natin ang sinabi ni Jesucristo na ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin at ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Narinig ito ng mga alagad at sadyang mabigat at di kapanipaniwala para sa kanila. Minsan, ang Word of God din ay talagang mahirap tanggapin para sa atin. Tulad na lang ng mahalin mo ang ating kaaway, pangalagaan ng sakramento ng kasal at di dapat ma-approve ang Bill of Divorce. Sagrado din ang buhay, kaya dapat ibawal natin ang pagpapalaglag o ang abortion. Maraming salitang simbahan na mahirap tanggapin. Ito ay inihantulad sa espada. Ang espada ay Espiritu Santo at ang salita ng Diyos na tumatagos sa kaibuturan ng tao na mahirap tanggapin at mahirap unawain. Sabi nga ni Jesucristo, ang laman ko ay kainin at dugo ko ay inyong inumin, na tinutukoy niya ito sa nangyayari sa banal na Eucharistia. Nabanggit din ni Father Ado ang salitang anamnesis patungkol sa banal na Eucharistia na ito ay pag-alala o pagsasangayon ng nangyari noon dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Ito rin ang patungkol sa krus na mahirap tanggapin para sa mga Hudyo na yung mahal ay winawasak para sa pagmamahal. Ang krus ay totoong simbolo ng totoo at dakilang pag-ibig ni Jesucristo sa atin. Ang mamamatay siya sa sarili para ibigay sa kapwa. Si Jesucristo ay magiging maliit at pagkain at hindi ito matanggap ng mga Hudyo. Kasi para sa kanila, dapat ang Diyos ay makapangyarihan at hindi maliit. Ang prinsipyo rin dapat ng mga Kristiyano at ni Jesus ay ito, mahalin ang makasalanan at kamuhian ang kasalanan. Inako ni Kristo ang ating mga kasalanan at paulit-ulit na namamatay para sa ating mga kasalanan. Sabi nga ni San Pablo sa 1 Corinthians chapter 1 verse 23, isa lamang ang ipinapahayag si Jesucristo at si Jesucristong nakapako sa krus. Nahihirapang paniwalaan ng mga Hudyo na si Jesucristo ay bumaba, lalo na nilang hindi maunawaan na magmumula ito sa langit at aakyat uli sa langit. Sabi nga ni Father Ado, tayo ang mga pariseo at tayo na rin ay parang mga nityong
puting-puti at puno ng mga buto na patay sa loob. Na parang tayo ay maganda ang palabas na papakita, ngunit sa loob ay punong-puno ng problema or sufferings. Maling kaisipan na porket nagsaserve tayo sa simbahan, sa BA, sa BEC, at iba pang mga organisasyon, ay wala na tayong krus o wala na tayong problema. Lahat tayo ay may krus. Pasanin natin ang ating mga krus sa araw-araw at ibigay ang buhay para sa minamahal. Sabi nga ni John of the Cross, when everything is said and done, all of us will be judged by love. Ang Espiritu Santo ay nagbibigay ng buhay, ngunit ang laman ay di nagbibigay ng buhay. May dalawang klase ng tao ayon kay may dalawang klase ng tao. Yung una, nabubuhay at nagtatanim sa laman. Pangalawa naman, yung taong nabubuhay sa Espiritu Santo. Yung taong nagtatanim sa laman, ito ay walang iniisip na iba, makasarili, nabubulok at patay. Di nakakapagbigay ng buhay at ang buhay niya ay hindi nakaugnay sa Diyos. Yung taong nabubuhay naman sa Espiritu Santo ay may buhay na walang hanggan. Kahit ibigay ng ibigay ang buhay sa iba ay hindi ito nauubos. Sila ang mga may buhay na nakaugnay sa Diyos. Sabi nga sa Ebanghelyo, ang iba hindi makapaniwala kay Jesucristo kaya sila ay nagsialisan. Maraming sumusunod kay Jesucristo tulad natin, ngunit alam niya kung sino ang magtatatwa sa kanya. Tulad na lang ni Judas at ni Pedro. Si Judas ay hindi natanggap ang kanyang kasalanan at siya ay mahina. Ngunit minahal pa rin siya ng Diyos at hindi niya nahinintay ang pagpapatawad ni Kristo. Pero si Pedro naman, na may kababaang loob, na di masyadong kilala ang sarili, ang tumingin kay Jesucristo. Siya ay nakaligtas. Inassure din siya ni Jesucristo no ipapanalangin na ito. Tanong din ni Jesucristo sa mga lagad at sa atin na rin, kayo ba ay aalis din at iiwan niyo ako? Ang naging sagot nila ay, Panginoon, saan pa kami pupunta kundi sa iyo? Sapagkat nasa iyo nanggagaling ang salita ng walang hanggang buhay. Tayo rin ay dumarating sa krisis o sangandaan ng ating buhay na tayo ay pipili at magdedesisyon sa buhay sapagkat tayo ay malaya at may free will. Pipiliin ba natin ito? Una, susunod ba tayo sa Diyos o sa sariling kalooban? Pangalawa, pipiliin ba natin ang kalangitan o panawagan ng mundo? Pangatlo, mabubuhay ba tayo sa laman o sa Espiritu Santo? Ang mga salita ni Jesucristo ay naging iskandalo sa mga Hudyo at kahangalan sa mga Hentil. Bakit iskandalo sa mga Hudyo? Sapagkat ayon sa kanila, di pwedeng ang Diyos na makapangyarihan ay mamatay. Bakit kahangalan sa mga Hentil? Sabi nila, ang Diyos na makapangyarihan ay di dapat mamatay at di magpapalipol sa mga tao. Minsan, tayo ay hagis ng lambat, subalit wala tayong nauuwi na tunay na buhay. Ito ay nakakapagod at nakakaubos ng lakas. Ngunit ang sabi ni Jesucristo, ihagis ninyo ang lambat kung saan ko ituturo, doon sa mas malalim na hugnayan sa akin. Kaya bilang mga Bible Apostles, na maging panalangin sana natin ay ganito, Panginoon, tulungan mo po kami na ikaw ang aming piliin. Maraming salamat po. Good evening po. Thank you po, Sister Neri. Ngayon po tayo ay magpapatuloy po sa ating pauna ng panalangin na pangungunahan po ng ating kapatid si Charles. Good evening po lahat. Let's put ourselves in the loving presence of our Lord Jesus Christ. Name the Father, Amen. Son, and the Holy Spirit. Thank you for calming us with the Holy Spirit. We offer our minds and hearts and soul to you, Lord Jesus. Give us knowledge and wisdom that will guide us in our decision in life. May ourselves always choose you first and walk with you to the path that given to us. We are all sinners, Lord God. We do not deserve anything,
but your grace is pouring out in our cup, and you always offer your love and compassion to us. Make us humble, O Lord. Help us to listen and keep your words in us. Through the intercession of our Holy Mother, Mary. Amen. In the name of the Father and the Holy Spirit. Amen. Amen. Ngayon, ating tawagin ang presensya at ang tulong ng banal na Espiritu. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas na mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas na mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas na mahina, pag-asa ka namin lahat. Pag-asa ka namin lahat. Pag-asa ka namin lahat. Tingnan po natin ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahon iyon, may mga Pariseo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain nang hindi muna naghugas ng kamay sa paraang naaayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod.
tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseo at mga eskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila ng hindi man lamang naghugas ng kamay ayon sa paraang inutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaias tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo, gaya ng kanyang sinulat. Paggalang na handog sa akin, bayan kong paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos, at ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao. Muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang naguudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan, tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Puri ka namin, Heso Kristo, ating paghilayang ang ating napakinggan na ebanghelyo sa pamamagitan ng isang awitin.
Ngayon, tayo ay magpapakinggan ang ating mga kapatid na magbabahagi ng kanilang pagninilay tungkol po sa Ebanghelyo natin sa susunod na linggo. Ang una po magpabahagi ay si Brother Ryan Bellarmino. Magandang gabi po sa inyong lahat. Narinig po ako si Steph. Yes, Brother Ryan. Ito po. Ngayon po mga kapatid, ang ating pong ibabahagi po sa inyo ngayon, batay po dito sa ating Ebanghelyo kung saan po mga nakaugaliang katuruan na nagmula sa mga ninuno ng mga Pariseo. No, ilan po dito ay sinasabing hindi kumakain hanggat hindi naguhugas ng kamay. At sinasabi pa dito na hindi kumakain ng mga galing sa palengke na hindi pa nahugasan at marami pang iba. At kaya tinanong ng mga Pariseo si Jesus na bakit hindi sumusunod ang mga alagad ni Jesus sa kautusan. Pero sinagot sila ni Jesus sa verse 6, sabi po dito, mga mapagkunwari. Sabi rin po dito sa verse 8, binabaliwala ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo yung mga tradisyon ng tao. Mga kapatid, sa ating panahon ngayon, meron din tayong mga tradisyon na hindi talaga mawala hanggang sa ngayon. No, hindi po yung apostolic tradition na turo po natin simbahan. Pagkos ito po yung mga tradisyon na turo ng tao na nagmula din po sa ating mga ninuno, no? Mula po sa ating mga lolo, no, sa mga kaluluwan po natin. Sa madaling sabi, ito po tinatawag natin ngayon ng mga pamahiin. No, ito po yung mga tradisyon ng tao na hanggang ngayon ay ginagawa pa rin natin. Minsan sa ating mga bahay napapansin po yung mga pamahiin tulad ng bawal magwalis paggabi, bawal magligpit ng plato kapag katapos kumain, kapag mayroon pang kumakain. Ito po yung mga tradisyon o mga pamahiin na namana po natin sa ating mga kaluluwa noon na hanggang ngayon ay ginagawa pa rin po natin. Ito po ay labag sa turo ng ating simbahan. Pero minsan tayong mga Katoliko, sinasabi natin na wala namang mawawala kapag sumunod tayo sa pamahiin. Ito po yung isa sa mga dahilan natin. No? Pero minsan tinatanong ko sa aking sarili, sabi ko, wala nga bang mawawala? Marahil ay para sa akin ay meron. Yung tiwala sa Diyos. No, nawawalan tayo ng tiwala sa Diyos. Sapagkat hindi tayo nagtitiwala sa Kanya ng buong buo dahil bukod sa Kanya, naniniwala pa tayo sa mga ganitong tradisyon, sa mga ganitong pamahiin. At ang pamahiin mga kapatid, ito po ay labag no, sa utos ng Diyos kung saan sinasabi na huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Kaya ito nga yung sabi na sa verse 8, na binabaliwala ninyo ang utos ng Diyos at sinusunod ninyo yung tradisyon ng tao. At dito naman po sa verse 15, no, sabi po dito, hindi nagiging marumi ang isang tao dahil sa pagkain pumapasok sa kanyang bibig, kundi dahil sa lumalabas dito. Marahil po mga kapatid, ang mga nagpaparumi sa atin, yung sinasabi ko dito na lumalabas po sa ating bibig, ito po ay mga masasamang sinasabi natin, no, na nagmumula po sa ating bibig. At minsan hindi natin maiwasan kapag mainit yung ulo natin, kapag galit tayo, minsan nakapagsalita tayo ng hindi maganda, minsan nakapagsabi tayo sa ating mga kapwa ng hindi maganda, at sa sunod na araw, kinabukasan o pinagsisiyan po natin dahil nakapagsalita po tayo ng hindi maganda, no? Dahil po sa tayo po ay galit, no? Kung ano-ano na lang po minsan yung ating masasabi. At ito po yung nag-iiwan ng sugat, no, sa ating kapwa na pinagsasabihan po natin ng hindi magaganda. No, marahil tayo ay nagsisi pero nagdudulot po yun ng sugat sa kanilang mga puso. No? Ito po ay tandang-tanda pa nila, marahil ay napatawad na nila tayo pero yung mga sinasabi po natin sa kanila ay hindi po nila madaling makalimutan. At siguro huwag nating hayaan na sirain ng galit natin, ng
ang ating mga mabubuting pagkatao dahil po sa ating mga sinasabi o dahil po sa mga salita na atin pong sinasabi sa ating mga kapwa. At dito rin po sa verse 21, sabi po dito, sapagkat sa puso ng tao nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya upang makikiapid, magnakaw, pumatay, mangangalunya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan. Dito po mga kapatid, sinasabi na yung paggawa ng masama sa kapwa ay hindi naman po doon nagsisimula sa mismong aktwal na ginawa na po natin, bagkus namumula po sa ating mga puso. No, hindi man po tayo literal na nakapatay, pero kapag nag-isip po tayo ng masama sa ating kapwa, parang gano'n na rin po. Hindi man po tayo nangangalunya, pero kapag sa puso po natin, sa isip po natin ay nakapag-isip na po tayo ng hindi maganda, yun din po ay kasalanan. No? At meron po akong naalala sa totoong nangyari tungkol po sa isang guro at sa isang estudyante. Yung guro ay inutusan niya po yung kanyang estudyante na bumili ng pagkain. At pinagamit niya nga sa kanyang estudyante yung motorsiklo na bagong bili niya ng guro. At nung bumili na po yung estudyante, hindi sinasadya, ito po ay natumba at nasgasan po yung kanyang motorsiklo. No, tapos pagkabalik po ng estudyante sa kanilang paaralan, nagalit po yung guro sapagkat nagasgasan po yung kanyang motor. Tapos yung guro po na ito ay pinagsasalitaan niya ng hindi maganda yung estudyante at ito po ay napahiya. No? At sa bandang huli mga kapatid, ito po yung estudyante ay nagpakamatay dahil po sa kahihiyan na dulot na ginawa po ng isang guro. At ito po yung aral dito, isang aral na matutunan po natin dito ay hindi man po natin literal na napatay yung isang tao, pero minsan tayo po yung pinagmumulan, tayo po yung naging dahilan na yung ating mga kapwa gaya nga ng estudyante na nagpakamatay, no, dahil po sa masamang sinasabi ng kanyang guro dahil sa kahihiyan. No, hindi man siya yung pumatay, pero siya po yung naging dahilan kung bakit nagpakamatay po yung isang estudyante. At yun lamang po mga kapatid ang ating pong may babahagi po sa inyo ngayong gabi. Maraming salamat po. Thank you po, Brother Ryan. Patuloy po natin kay Brother Joji Saljok. Thank you po. Rinig po ba ako? Brother G. Okay, sige po. So natalakay naman na po ni Brother Ryan yung karamihan sa Ebanghelyo. So pagbigyan din ko lang po yung bahagi kung saan ang Panginoon binanggit yung paghuhugas, no? Way back 2020, alam naman natin na puro hugas yung mga advertisement na napapanood natin dahil nga po sa COVID, no? So yung isang ritual na po iyon na ginawa noon ng mga Pariseo ay hindi nagpapahayag ng nasa kalooban ng tao ay wala ng kahulugan. So yung paghuhugas is nawawalan ng halaga siya kung wala na siyang magiging kahulugan. Kaya naman pinamukha po ni Jesus na walang walang saysay nilang ritual ng paghuhugas ng kamay dahil hindi na ito sumasalamin sa kanilang magiging kaloob. Naghuhugas sila ng kamay pero hindi naman hinuhugasan yung kanilang kaloob sa pamamagitan ng tunay na pagsisisi. Kaya mapalad tayo sa ating simbahan, no? May chance po tayo na makapaghugas, no, ng ating mga kasalanan ng may ganap na pagsisisi. So iniisip kasi nilang magkakasala rin sila, no? Yung mga Pariseo, iniisip po nilang magkakaroon sila ng kasalanan kapag sila ay nakahipo ng mga bagay na itinuturing na madumi o makamang kasalanan, no? At simulan na rin nilang itong mahawakan at kainin nang hindi ginagawa ang ritual ng paghuhugas ng kamay. Kaya po inaakala rin nila na naipapasa ang kasalanan sa pamamagitan ng pagkain. Kaya po, sinabi po ng ating Panginoong Yesus na hindi ang maruming pagkain na pumapasok sa bibig ang pagkakasala, no? Kundi sa marumi nilang mga puso. Mapapansin po natin sa huling bahagi, in-specify naman po niyan ng ating Panginoon ang mga kasalanan na nagmumula sa puso, na pinagmumulan ng mga masasamang gawa. So, magandang ritual ang paghuhugas ng kamay bago kumain kung sumasalamin nito
ang tunay na pagsisisi na nagaganap sa puso nating mga tao. Kaya para sa akin po, no, sa aking panalangin ngayong darating na linggo, na Panginoon, linisin mo ang marumi kong puso dahil sa kasalanan. Kaya bilang hamon sa akin or sa atin, no, bilang hamon sa atin na magsisi at hugasan ang ating puso sa marami nitong pagkakasala. Amen. Maraming salamat po sa ating mga nakapag-share po ng kanilang saloobin tungkol po sa ating ebanghelyo na susunod na linggo. Tayo po ngayon ay makikinig na buong atensyon sa ating director, si Father Adonis Saclolo. Good evening po, Father Ado. Magandang gabi sa inyong lahat, mga minamahal na Bible Apostles, mga walang kapagurang Bible Coordinators. Sa ating mga kapatid, no, na marami sila, no, mahigit 50 sa Facebook Live mula sa iba-ibang lugar. Meron pa si Sister Baby Rose, kilala ko to, nasa USA, no. I-shout out lang natin na marami pa, siguro hindi ko na mababasa yung iba, no. Ngayon, alam po natin pagka ang araw ng linggo, ang liturya ng araw na linggo ay meron tatlong tinatawag na liturya liturgy A, liturgy B, liturgy C, no? A kay San Mateo, B kay San Marcos, C kay San Lucas. Ngayon po ay nasa taong ba o year B tayo kay San Marcos, no? Pero dahil maiksi nga yung gospel niya, 16 chapters lang compare kay Luke na 24, kay Matthew na 28, kaya pumasok si Saint John, no, itong nakaraang 5 linggo natin, no, pinagnilayan natin yung napakalalim, no, na ebanghelyo ni San Juan, at ngayon bumabalik na ulit tayo kay San Marcos, no. At ito'y mapapakinggan natin si San Marcos hanggang sa 33rd Sunday, no, ika-33 linggo, at yung huling linggo ng panahon natin ng liturgical year, yung Christ the King, babalik tayo kay Saint John, no. Babalik na naman si Saint John. Okay. Ngayon, dito sa ebanghelyong ito, makikita natin ito sa konteksto na si Jesucristo ay ginagawa niya yung kanyang ministeryo publiko. Na nagpapagaling siya ng mga may sakit, nagpapalayas ng demonyo, nangangaral, at maraming tao yung pumupunta sa kanya, no? At ganoon din yung mga alagad niya. At ito rin, nung naririnig na ito ng mga pariseyo, ng mga punong reliyoso sa Jerusalem, pumunta sila sa Galilea. Yung Jerusalem ay nasa south. So naglakbay sila, pumunta sila sa Galilea sa north, no? At dito nila inabutan sila Jesucristo. Ito yung setting o yung konteksto ng ating ebanghelyo ngayon. At dito nakita nila yung mga alagad na kumakain na hindi naghuhugas ng kamay, no? Yung paghuhugas ng kamay ay mabuti, no? Sa lahat ng kultura sa mundo kailangang maghugas ng kamay, no, bago kumain, bago matulog, no? Kasi ang tawag dito ay hygiene, no? Kalinisan. Pero bakit masyadong metikuloso itong mga pariseyo dito sa ebanghelyo natin? Dahil para sa kanila hindi lang ito kalinisan, no, na nakakaapekto sa katawan, no? Para sa kanila ito yung tinatawag na ritual purity, no? Isang ritual na kadalisayan, ritual purity. No, ang ibig sabihin may binabantayan sila, no? Kaya nga isang ritual yung paghuhugas ng kamay, yung paglilinis, no, para mapangalagaan nila yung kalinisan nila. At ito hindi lamang kalinisang pisikal, kung hindi yung kalinisan spiritual, no? Yung relasyon nila sa Diyos, yung tipan nila sa Diyos. No, kasi kapag narumihan sila, parang nasasalansang o nasasagasaan yung kanilang tipan o yung relasyon nila sa Diyos, no? At ito yung pananaw nila. Pero sa lumang tipan, wala naman talagang sinabi patungkol dito. Ang naghuhugas lang ng kamay bago kumain ng mga handog na alay ay mga pari. Pero itong mga pariseyo, gusto nilang maging katulad pari na lahat, no? Pari na lahat dapat, no? Ayun naman yung sinabi ng Panginoon, no, na ang bayang Israel ay pari, no? Pero ang ibig sabihin ng pari ay mamamagitan, no? O magiging tanda para tawagin yung mga tao sa Diyos. Ngayon, saan ba nanggaling talaga ito, no? Bakit sabi dito nung lumapit kay Jesus sa mga pariseyo, kasamang ilang tagapagturo ng kautusan, mga eksperto galing sa Jerusalem, tinanong nila sa Jesucristo, bakit hindi naguhugas ang mga alagad mo? At pinaliwanag dito kasi
para sa mga pariseyong ito, yung mga kagamitan na galing sa palengke, hindi nila alam kung sino humawak niyan o kung saan galing yan. Kasi para sa mga pariseyo, ang malinis lamang ay yung mga bagay na galing sa Israel. Mga bagay na gawa ng Israelita. Ito yung tinatawag, kung naririnig niyo, yung kosher, no? Yung kosher hindi lang pagkain, ha. Yung kosher pati yung lugar, higaan, dapat malinis lahat. Ngayon dahil hindi sila sigurado kung saan nanggaling ito, kung sinong humawak, kailangan nilang hugasan para hindi sila marumihan. Okay? Tama naman yung intensyon nitong mga pariseyo, no, na ayaw nilang marumihan dahil gusto nilang pangalagaan yung relasyon nila sa Diyos, no? Pero ang naging problema rito, sa pagdaan ng mga panahon, naging panlabas na lamang, no, itong ritual, no? Ibig sabihin, ritual na panlabas at hindi na umaabot sa kalooban, no? Kasi ang totoo, itong mga patakaran na ito, itong mga tuntunin na ito ay nalikha para pangalagaan yung tipan o yung 10 utos, no? Alam natin yung 10 utos. Ngayon yung 10 utos, ayan yung relasyon ng tao sa Diyos at relasyon ng tao sa kanyang kapwa, 'di ba? Yung unang 3 utos yung pagmamahal sa Diyos. Yung huling 7 utos yung pagmamahal sa kapwa. Kaya nga sinamarize, no, o binuod ni Jesucristo yung 10 utos. Sabi niya, mahalin mo ang iyong Diyos ng buo mong isip, lakas at kaluluwa. Ayun yung unang 3 utos. At yung pangalawang 7 utos, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. So, talagang ang puso o ang essence, ang esensya, yung totoong kahulugan ng mga kautusan ay pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. At ito yung gustong proteksyonan ng mga pariseyo. Ayaw nilang masalansang o masagasaan ito to transgress o violate. No, kaya nga, itong mga pariseyo, lumikha sila ng mga kaugalian o tradisyon para hindi masalansang itong 10 utos. Para bang yung 10 utos nasa gitna, binakuran nila. Binakuran nila. No? Kaya nga, halimbawa sa Sabat, hindi pwedeng magbuhat ng ganito kabigat. Sa Sabat, hindi pwedeng maglakad ng ganito kalayo. Ginawa nila yung mga detalye, yung mga tuntunin, mga decrees and precepts para hindi ma-violate yung Sabat, no? Ang ibig sabihin, itong mga tradisyon na ito ay depensa o parang bakod, no, para mapangalagaan yung 10 utos, yung puso, no, ng tipan. Ngayon ang problema, lumakad yung panahon, itong mga Pariseo na ito yung mga rabay, no? At napakaraming rabay na nagbigay ng interpretasyon sa bawat tuntunin o bawat precept, no, na inilagay ng mga Pariseo para harangan at hindi ma-violate yung 10 utos. Kaya nga lumakad yung panahon, yung mga Pariseo ang nakikita na lang nila ay yung bakod, yung panlabas na harang. Pinapatibay nila, pinapataas nila hanggang isang araw, ayun na lang talaga ang nakikita ng mga tao, ng mga Israelita, doon na lang talaga nakatuon yung isip nila at ayun na lang ang pinapakinggan nila, paano ba ang gagawin? Kaya yung maliliit na detalye, paghuhugas ng kamay, no, hindi pagkain ng maruruming pagkain, lahat ng ito ay para pagtanggol yung 10 utos, pero hindi na nila nakikita yung 10 utos. Yung 10 utos na ang talagang kahulugan ay pag-ibig. So ibig sabihin, unti-unting nawala yung pag-ibig at ang natira itong mga kautusan. Kaya nga ang mga Pariseo, sabi ni Jesucristo, pinapabigat nila yung buhay ng mga tao. At kahit yung buhay nila ay mabigat, nakakapagod ito. Nakakapagod ito. Kapag puro utos, ganito dapat, hindi dapat ganito, ganito yung gawin, hindi dapat ganito yung gawin, ganito ang sabihin, hindi dapat ganito yung sabihin, no, puro batas. Kaya nga yung mga Pariseo ay mababatas, no? Ngunit wala na yung espiritu ng totoong kautusan ng Panginoon. Ito yung relasyon ng Diyos, ng tao sa Diyos at relasyon ng tao sa kanyang kapwa. Kapag nawala na ito at puro utos, mabigat, no? Kaya nga minsan napakabigat ng simbahan natin. Makikita mo yung mga kuto ng simbahan, kilala niyo yung mga kuto ng simbahan, yung palaging nandun sa loob ng simbahan, no? Yung mga senior, yung mga maraming dinudonate, yung mga makapangyarihan sa simbahan, sila yung naglalagay ng ganito dapat, dito dumaan, anong susuot. Minsan talaga,
Maraming tao ang nawawala sa simbahan, ayaw nang pumunta sa simbahan kasi hindi naman nila nakikita yung totoong kahulugan, yung pag-ibig. Ang nakakaharap nila ay mga utos at batas. Uulitin ko, hindi masama itong mga utos at batas para sa kaayusan. Pero kung ayun lang, katulad nung nangyayari sa mga Pariseo at natakpan na yung pinakapuso ng lahat, yung pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa, magiging mabigat lang lahat. Magiging obligasyon. Kaya nga itong mga Pariseo ay nabubuhay sa obligasyon. At yung mga ibang tao, inuobliga nila doon sa kanilang mga nakasanayan. At eto, sinabi rito yung mga nakasanayan, nakaugalian, no? Nakaugalian. At eto yung sinasabi ni Jesucristo. Ang katotohanan dito sa ebanghelyong ito, bumabalik si Jesucristo doon sa puso. Kasi naging panlabas na lang ang lahat. No? Panlabas, no? Puro yung pinapakita. No, kaya nga nung tinanong sila ni Jesucristo, no? Malakas yung salita ni Jesucristo kung pinakinggan natin. Sabi niya rito, mga mapagpaimbabaw. Mga mapagpaimbabaw, anong ibig sabihin ng mga mapagpaimbabaw? Yung ibang translation, mga mapagkunwari. Pero para sa akin, mas mabuti o mas maganda yung mapagpaimbabaw. Ang ibig sabihin ng mapagpaimbabaw, nasa ibabaw ka. Ibig sabihin, mas magaling ka sa iba, mas malinis ka sa iba, mas banal ka sa iba. Pero isa pang kahulugan ng paimbabaw ay ang nakikita lang sa iyo ay yung mababaw o yung nasa labas, yung nakalutang. Pero ayaw mong ipakita yung nasa loob. So kaya nga, sabi ni Jesucristo, mga mapagpaimbabaw. No? At ang salita sa Griego o kahit sa English, ang salita rito ay hypocrite. Alam niyo ba yung hypocrite na salitang Griego ay galing sa dalawang salita, hypo at krisis, no? Yung krisis, yung pinag-usapan natin nung isang linggo. Yung hypo, literal na kahulugan nito under o nasa ilalim, no? O nakatago, no? O mababa. Halimbawa, 'di ba, yung mga may diabetes, siguro maraming may diabetes dito, no? Kaya nga hindi nagbubukas ng video kasi natutulog, no? Pero yung mga may diabetes, kapagka bumaba na yung blood sugar nila, 'di ba? Nanginginig na. Anong tawag doon? Hypoglycemia. Hypo ibig sabihin mababa, nasa ilalim o nakatago. O kaya nga maganda itong hypo, no? Hypo, hypocrite, hypo. Tapos yung crisis, sinabi natin yung crisis is about judgment. Yung judgment, hindi ito yung panghuhusga sa kapwa. Yung judgment, ang ibig sabihin, kailangan mong magsabi o magsalita tungkol sa isang bagay kung ano yung judgment mo o kung ano yung pananaw mo, tama ba ito o mabuti. So yung hypocrite, hypocrisy, ibig sabihin ay mahirap magsabi kung ano yung totoo. Mahirap gumawa ng judgment kung ano yung totoo kasi nga nakatago. Kaya nga sa Griego, pag tinignan nyo sa mga dictionary, pag tinranslate yung hypocrite sa English, actor, artista, o pretender. At ito yung nagkukunwari, no? At yung mga artista, ito yung mga may papel sila, ginagampanan lang nila yung papel nila, pero hindi ayun yung katauhan nila. Ibig sabihin, iba yung pinapakita nila, umaarte lang, pero hindi ayun yung katauhan nila. Ito ang paimbabaw, ito yung hypocrite. Nakamaskara. Nung bata pa ako, hindi pa naman ako masyadong matanda, pero nung bata pa ako, kapag may news, merong segment sa news na showbiz. Kapag sinabi ng mga balitang showbiz, ang pinapakita, di ba, yung dalawang maskara. Dalawang maskara na isang nakangiti at isang nakasimangot. At totoo, yung showbiz, yung mga artista, umaarte, marami silang papel na ginagalawan, pero hindi ayun yung totoong pagkatao nila. So ito yung sinabi ni Jesucristo sa mga Pariseo. Maaarte, mga artista, no? Gusto nyong obligahin yung mga tao. Gusto nyong maging malinis sila dahil ipinapakita ninyong malinis kayo. Parang gusto nyong gawin kayong modelo ng lahat. Abutin yung naabot ninyo. Ginagawa nyong mabigat yung buhay ng tao. Kasi ang mga Pariseo, ang tingin nila sa sarili nila ay nagtiis sila hanggang marating nila yung pinakamataas na antas ng kalinisan at kabanalan.
Kaya nga lahat ng tao ay pinapabigatan nila, tinutulak nilang sundin sila. So ibig sabihin, mga mapapaimbabaw, nandun sa itaas, ayaw nilang bumaba. No? Kaya sabi ni Jesucristo, ibinigay niya rito yung propesiya ni Propeta Isaiah. Sabi niya, ang pananampalataya nyo sa akin ay paimbabaw lamang, sapagkat ito'y sa bibig ng gagaling at hindi sa puso. At eto, naiunawaan ito ng mga Pariseo dahil eksperto sila sa kasulatan at napatahimik sila. Ibig sabihin, lahat ng sinasabi nila tungkol sa kalinisan, tungkol sa kabanalan ay sa bibig lamang. Pero itong kalinisan at kabanalan ay hindi nanggagaling sa puso. Ito nga yung sinabi natin nung isang linggo. Sabi ni Jesucristo sa mga Pariseo, katulad ninyo ay mga puting-puting nicho. Napakaputi, napakalinis sa labas, ngunit puno ng mga buto ng patay na tao sa loob. Nabubulok. No? Kaya sabi niya, walang kahulugan ang inyong pagsamba. Bakit? Kasi nakikita naman ng Diyos. Sa tuwing sasamba ang tao, sa tuwing sasamba tayo, sa tuwing nag-biblical spirituality weekly tayo, sa tuwing nag-Bible sharing tayo sa parokya, sa tuwing uma-attend tayo sa mga gawain sa simbahan, ang tinitignan ng Diyos yung puso natin. Hindi kung ano yung ipinapakita natin. Puso muna. Kaya nga, nakikita ng Diyos yung mga nabibigatan. Dahil yung relasyon nila sa Diyos ay panglabas lang katulad ng mga Pariseo. Ibig sabihin, hindi pa nakapasok yung Diyos sa kaloob-looban ng tao. Kaya nga minsan, hirap na hirap yung mga taong pumunta sa simbahan. Araw ng linggo, isang beses lang magsisimba, hirap na hirap. Bakit? Kasi nga, obligasyon lang. Yung relasyon sa Diyos ay panglabas lang. Hindi pa umabot sa kalooban. At dadagdagan mo pa ng Biblical Spirituality Weekly, naku, lalo nang magre-rebelde yung mga tao. Kung panglabas lang yung relasyon sa Diyos. Meron pang monthly formation. Third Saturday, mamamasahe ka pa. Napakabigat. Pagkatapos nun, meron pang mga BEC, Bible sharing sa parokya. Magpapainom ka pa ng soft drinks doon sa mga a-attend. Kung lahat ay panlabas lang at kung ginagawa natin ito para lang gumawa tayong napakagandang imahe natin sa harapan ng tao, katulad ng mga Pariseo, bibigat ng bibigat, mapapagod tayong lahat. Ang mga Pariseo ay mga taong pagod. Dahil ginagawa nila lahat sa sarili nilang lakas. Kaya kong maging banal, kaya kong maging malinis. At hindi na nila kailangan si Jesucristo. Merong isang heresy sa simbahan, yung tinatawag na Pelagianism. Ito yung taong naniniwala sa sarili niyang lakas na siya ang magliligtas sa sarili niya dahil sa sariling kabanalan at kaligtasan. Ito yung mga Pariseo. Kaya nga dalawang uri ng tao ang nasa simbahan ngayon. Mga Pariseyong naniniwala sa sariling lakas at yung mga Pariseyong pagod na. Mga Pariseyong pagod na. Kaya nga kakasimula pa lang ng ministry, gusto na agad mag-resign. No? Marami nang gustong mag-resign dito sa coordinator natin. Susulat ng araw sa amin ni Sister Laces. Pwede na bang mag-resign, Father? Ang tanong, bakit gusto mo mag-resign? At ang pinakamalaking tanong, bakit ka napagod? Dahil itong ginagawa mo ba ay panlabas lamang, just to please everybody, dahil sumunod lang sa parish priest? O may kahulugan doon sa kaibuturan ng ating puso itong ating ginagawa? Ito lang yung usapan. No, kaya sabi ni Jesucristo, no, tandaan ninyo, walang makapagpaparumi sa inyo na nanggaling sa labas. Kasi totoo naman, halimbawa, naglalakad ka at nakahawak ka ng basura. Yung paghawak mo ba ng basura, magiging basura na rin yung pagkatao mo? Kasi ganito yung pananaw ng mga Pariseo. Kapag nakahawak ako ng marumi, magiging marumi na rin ako. Kapag nakahawak ako ng isang taong masama, magiging masama na rin ba ako? So ang ibig sabihin, kapag ganito yung pananaw, parang mas makapangyarihan yung karumihan at yung kasamaan.
'Di ba kung iisipin ninyo? Kasi nahawakan mo sila o nahawakan ka nila at nahawa ka sa kanila, mas makapangyarihan sila sa'yo. At dito gumawa ng revolusyon si Jesucristo. Ang sabi ni Jesucristo, mas makapangyarihan ang malinis sa marumi. Mas makapangyarihan ang banal sa kasalanan. Mas makapangyarihan ang buhay sa kamatayan. Kaya si Jesucristo, kahit bawal humawak ng mga may ketong, hinawakan niya yung may ketong. Kahit bawal hawakan o lapitan ng isang babaeng dinudugo, hinawakan siya ng babaeng dinudugo. Pero hindi naapektuhan si Jesucristo. Hindi siya naging marumi. Dahil ito yung binago ni Jesucristo, itong pananaw na ito na tinatawag na tradisyon ng tao. No, kaya nga, walang masama na nasa labas ang magpapadumi sa tao. No, kaya nga, ang mga Hudyo, meron silang mga pagkain, no? Merong maruming pagkain, hindi nila pwedeng kainin. Merong isda na hindi nila pwedeng kainin. May malinis na isda, pwede nilang kainin. May hayop na pwede nilang kainin. Malinis. Merong marumi ring hayop. Nakasulat lahat yan. Pero kung titignan ninyo, inalis lahat ito ni Jesucristo. Inalis ito lahat ng Diyos. Kapag binasa ninyo yung Acts of the Apostle, no? Na kung binabasa niyo yung Acts of the Apostle, yung Acts of the Apostle, si San Pedro, nung nagugutom siya, no? Acts of the Apostle, basahin ninyo chapter 10 verses 9 to 16. Nung nagugutom siya, nagkaroon siya ng pangitain at nandun yung lahat ng uri ng hayop. At sabi ng Diyos, kumain ka. Sabi ni Pedro, simula nung bata pa ako ay hindi ako kumain ng marumi. Sabi ng Diyos, kumain ka. Dahil kung ano yung nilinis na, ay malinis na. Ibig sabihin, nung pagdating ni Jesucristo, yung Espiritu Santo, ito yung pinag-uusapan natin, malinis na lahat ng pagkain. Pwedeng kainin. At ito yung sinabi, kaya nga, hindi ka na mapaparumi nung nanggaling sa labas. At dito na binigyan ni Jesucristo yung ng malalim, no, na pagtuturo itong ebanghelyong ito. Sabi niya, dahil ang totoong nagpaparumi sa tao ay yung nanggagaling sa loob, sa puso ng tao. At alam ninyo, yung salitang loob, napakahalaga ito sa mga Pilipino, no? Hindi ko alam kung naiintindihan ni Sister Lacis, no, sa Spanish o sa English. Yung loob kasi malalim itong kahulugan sa mga Pilipino, sister, no? Sa Spanish ito yung interioridad. Pero sa mga Tagalog o sa Pilipino, pag sinabing loob o kalooban, kumakatawan ito hindi lang kung ano yung nasa loob ng tao, kung hindi yung buo niyang pagkatao. O kaya nga kapag sinabing malinis ang kanyang loob, ibig sabihin mabuting tao siya. Mayroon siyang ginintoang puso, hindi lang yung puso ang pinag-uusapan, yung buong pagkatao niya. Kapag sinabi naman, marumi ang kalooban ng taong yan, madilim ang kalooban ng taong yan, ibig sabihin malungkot yung tao. Kaya nga maganda itong ebanghelyo para sa atin at sinasabi ni Jesucristo yung susi. Lahat ng nagpaparumi sa tao, hindi yung galing sa labas, yung nasa loob ng puso ng tao. No? Doon nagsisimula lahat at napakaganda kasi ito, parang sinadya, no, ni Jesucristo na itong mga nagpaparumi sa tao na nilista rito ay 12. Kailangan maging maging aware doon sa bilang, no, dito sa Biblia kasi mahalaga yung bilang dito. Sabi rito, 12 nagpaparumi sa tao. Una, pakikiapid. Pangalawa, pagnanakaw. Pangatlo, pagpatay. No? Pang-apat, mangalunya. No? Panglima, mag-imbot. Panglima, mag-imbot. Mag-inggit. Pang-anim, gumawa ng kabuktutan o kasamaan. Pagkatapos nun, pang-pito, pandaraya. Pang-walo, kahalayan. Pang-siyam, pagkainggit. Pagkasampu, paninirang puri. Pang-11, pagmamayabang. Pang-12, kahangalan. Kumpleto. Ang 12 ay simbolo ng 12 tribo ng Israel. Ibig sabihin, ito yung kumpletong bayan, no, na binuo ng Diyos. At bago mabuo yung bayan ng Israel, yung 12 tribo, kailangan nilang sakupin yung 7 malalaking nasyon. Kasi pagpasok nila sa lupang pangako, may 7 malalaking nasyon. Yung 7 malalaking nasyon,
ay simbolo ng 7 malalaking kasalanan, 7 capital sin, no? Capital sins, pride, anger, lust, no, gluttony, ah, envy, avarice, sloth, no? At alam niyo na yung iba. Nung nasakop nila yon, napalaya, no? Simbolo ito ng pagwasak ng tao, pagwasak ng Diyos sa kasalanan, simbolo rin ng binyag. Pero yung tao pwedeng maulipin uli, yung 12 tribo ng Israel na sumakop doon sa kasalanan ay pwedeng masakop uli. So ibig sabihin dito ng Panginoon, maaring totoo na palaya na tayo nung tayo bininyagan, nung tayo nagkumpisal, pero pwedeng bumalik itong 12 tribo ng masasama sa atin. At pwede tayong pasamain. No? At totoo, lahat ng ito ay nanggagaling sa puso. Kapag binasa natin halimbawa yung pagpatay, tama yung sinabi ni Brother Ryan, kapag ka nagalit ka sa kapatid mo, mamamatay tao ka na. Ha? Grabe naman, Father. Oo, nasa kasulatan niya pag binasa ninyo yung 1 John chapter 3 verse 12 to 15. Unang sulat ni San Juan, kapitulo 3, talata 12 hanggang 15. Sinabi rito, si Cain ang pumatay sa kanyang kapatid. At pag pumunta tayo ron sa verse 15, sabi rito, kung sino ang magalit o mamuhi sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. Ibig sabihin, yung tao buhay pa, pero patay na siya sa puso ng tao. Puso natin. No? Paano mo malalaman na pinatay mo na yung tao sa puso mo? Malalaman mong pinatay mo na yung tao sa puso mo kapag ayaw mo na siyang maging bahagi ng buhay. Ang tanong, paano mo malalaman na ayaw mo na siyang maging bahagi ng buhay mo? Silent treatment. Kapag ayaw mo na siyang kausapin, ayaw mo na ng kaugnayan sa kanya. Kaya nga yung mga mag-aasawa, di ba, pag nag-aaway, 3 araw, 1 linggo, walang nag-uusap. Kapag dumaan ka, parang may dumaan na multo. Di ba? Parang walang nakita. Masakit yun, ha? Mas mabuti pa magsigawan kayong mag-asawa. Pero kapag hindi kayo nag-usap ng 2 linggo, 1 buwan, ibig sabihin nun, hindi ka na nag-i-exist. You don't exist anymore in my life. Patay ka na sa buhay ko. Pero ang mabigat dito, kapag pumatay tayo ng kapatid sa puso natin, hindi sila ang unang-unang namamatay. Ang unang-unang namamatay ay yung pumapatay. Kapag nanghusga tayo ang unang-unang namamatay. Sabi nga ni San Agustin, yung galit o yung panghuhusga, para kang merong espada na itatarak mo doon sa gusto mong patayin sa puso mo. Pero ang malungkot, yung espada dadaan muna sa kaluluwa mo. Ibig sabihin, ikaw muna yung mamamatay. Kaya nga yung magalit ay pagpatay. Pero yung galit din, ang unang-unang nagdurusa ay yung nagagalit. Alam nyo ba to? Ang unang-unang lahat ng kasalanan, ang unang-unang nagdurusa ay nagkakasala. Halimbawa kapag galit ka, may galit ka sa isang nasa parokya ninyo, pero hindi niya alam na galit ka sa kanya. Siya, makikita mo, ang sarap nung kain sa mga reception sa parokya, ikaw hindi ka makakain. Sino nagdudusa? Yung galit. Makita mo, manonood ng Netflix at matutulog siya ng mahimbing. Yung galit, hindi makatulog kasi iniisip niya yung tao kung kanino siya galit. So, ang totoong nagdurusa ay yung galit. Sabi sa akin ng spiritual director ko dati, sa Capuchin siya, Spanish, pero namatay. Nasabi niya sa akin, ang galit daw ay kasalanan ng mga tanga. Sabi niya sa akin, kasalanan ng mga tanga. Sin of the foolish or sin of the stupid. Kasi hindi nila nalalaman na sila ang unang-unang nagdurusa o baka sila lang yung nagdurusa. Ang isa pa raw na kasalanan ng stupid, kasalanan ng tanga ay yung inggit. Kapag naiinggit ka, kapag naiinggit daw tayo, ito yung pag-iimbot, pagkainggit sinabi rito. Dahil hindi mo na nakikita yung maraming mabubuting bagay sa buhay mo. Ang akala mo nandun lahat sa iba. Kaya tayo naiinggit. Ngayon sinabi rin dito, yung kahalayan o yung pangangalunya, pakikiapid.
At sabi ito ni Jesucristo sa Sermon sa Bundok, ha? Basahin ninyo sa Matthew chapter 5 verses 23 to 24. Sabi rito, Matthew chapter 5 verses 27 to 28. Kapag nag-isip ka ng mahalay sa isang tao, nangangalunya ka na sa puso mo. So anong ibig sabihin dito, mga kapatid? No? Lahat ng kasalanan sa puso muna nagmumula. Walang kasalanan na nagagawa ang tao na hindi dumaan sa puso niya. Bago mo sabihin yung isang masakit o maruming salita sa kapwa mo, pisikal, harap-harapan, sabihin ko sa inyo, 1,000 mo ng beses sinabi iyon sa kalooban mo. Bago nangalunya ang isang tao at hindi naging tapat sa kanyang asawa, 1,000 beses na siyang nangalunya sa puso niya. Kaya siya bumagsak doon. Bago pumatay ang isang tao na pisikal, 1,000 beses niya nang pinatay yung pinatay niyang pisikal sa puso niya. Lahat ay nagsisimula sa kalooban. Kaya nga, napakaganda, no? Sapagkat maganda rin yung salitang Tagalog sa pagbabalik sa Diyos. Ang tawag natin sa conversion sa Tagalog, pagbabalik loob. At ito yung sinasabi ng Panginoon. Walang nagpaparumi sa tao kung hindi yun nanggagaling sa kanyang kalooban. Ngayon, paano malilinis itong kalooban na ito? Ito yung salita natin, pagbabalik loob. Pagbabalik loob. At bakit meron tayong pagkakataong magbalik loob? Dahil meron tayong babalikan. Ito ang maganda sa mga Kristiyano sa atin. Pwede tayong magbalik loob dahil meron tayong babalikan. Ibig sabihin, may naghihintay sa atin. Malungkot naman yung babalik ka, wala ka nang babalikan, di ba? Ba't ka pa babalik? Pero bakit tayo babalik? Kasi may nag-aantay sa atin. Ito yung larawan ng alibughang anak. Yung alibughang anak, di ba, winasak niya yung buhay niya. Nabuhay siya parang baboy, marumi, gutom. Pero nung nagutom na siya, naisip niya, meron akong ama at may tahanan yung aking ama. Kaya siya bumalik. At pagbabalik niya, malayo pa siya, natanaw na siya nung ama. Ngayon, bakit siya natanaw nung ama? Anong ibig sabihin nun? Sabi nung maraming nag-aral nung talinghaga ng alibughang anak, kasi yung ama, araw-araw nakatanaw, nakatingin, nagbabantay doon sa daanan o sa kalsadang ginamit ng anak palayo. At doon niya araw-araw, lahat ng oras tinitignan, alam niyang babalik yung anak niya ron. Naghihintay yung ama. Kaya nga, ngayon, ang pinag-uusapan natin dito ngayon, ang gusto ng Diyos ay mga taong sumasamba sa Kanya, hindi lamang panglabas. Higit sa lahat sa kalooban. Sabi nga ni Jesucristo, di ba? Kung mag-aayuno ka, huwag mo nang ipaalam sa iba. Kasi nakikita naman ng iyong ama yung nakatago. Kung magbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipamalita, huwag mo nang i-post sa Facebook yung mga tinulungan mo. Di ba? Huwag na. Gawin mo ng lihim. Panglabas o pangloob, lihim. Kung mananalangin ka, gawin mo ng lihim. No? At ito yung sinasabi nating our secrets with God. Dahil alam ng Panginoon yung sikretong nasa loob natin, ay yung tinitignan niya. Kaya nga, no, minsan ng mga tao, ang gusto nating isikreto, yung mga mali, no, na nagagawa natin. Dapat sikreto yan. Ang ilabas natin yung magagandang nagagawa natin, mabuting nagagawa natin, mga na-achieve natin, mga project, no, sa parokya, sa pamilya. Ito yung mga Pariseyo. Palaging gustong ipangalandakan, i-advertise. No? Pero ang gusto ng Diyos sa mga Kristiyano, ang isikreto ay yung mabubuting gawa. Magkabaligtad. No? Sa mundo, isikreto mo yung masasamang gawa, ang ilantad mo yung mabubuti. Sa Panginoon, sa Diyos, ito yung kabaligtaran ng Pariseyo, isikreto mo yung mabubuting gawa. Itago mo. Alam naman ng Diyos. At ang ilantad mo, ikumpisal mo, ihayag mo
ihingi mo ng tawad yung mga pagkakamali at kasalanang nagawa. O kaya nga pwede nating sabihin para tapusin natin itong pagninilay na ito. Nung pinako si Jesucristo sa krus, sinibat siya sa tagiliran. Doon lumabas at ipinakita, ito yung tinatawag natin divine mercy at sacred heart, yung kalooban ng Diyos. At yung kalooban ng Diyos, ibinukas niya sa tao. At yung kalooban ng Diyos, isa lang ang pwedeng salitang gamitin doon. Yung napakalalim na pag-ibig niya sa tao. Ayaw niyang itago yun. Ayaw niyang nakatago lang sa langit yung pag-ibig na yun. Kaya nga bumaba si Jesucristo dito sa daigdig. Hanggang ibukas niya yung kanyang dibdib para ipakita. Kaya ako bumaba dito sa daigdig kasi ito ang kalooban. Pag-ibig sa inyo. No, kaya nga, no, dalawang bagay o dalawang uri ng tao. Ngayong araw na ito ang pinag-uusapan natin. Maaring nakikinig ngayon, maaring nandito itong dalawang uri ng tao. Isang mapagpaimbabaw, gumagawa ng mabuting imahen para tumanggap ng papuri sa daigdig na ito. Habang pinapabigatan yung iba. O yung isang tao na nandun sa ibaba, lihim yung mga kabutihang ginagawa. Pero nakalantad yung kanyang kalooban, hindi sa tao, nilalantad niya ito sa Panginoon. No? Kaya mga kapatid, magandang salita ito, napakagandang pagnilayan kasi pwede natin tignan yung araw-araw natin ginagawa. Yung mga intensyon natin kung bakit ginagawa natin iyon. At matutulungan tayo para pumasok sa kalooban ng Panginoon. Ngayon tayo ay magtataas ng panalangin. No? Yung mga nais magtaas ng panalangin, mag-unmute kayo, no? At itaas ang inyong mga panalangin. Panginoon, nawa sa iyong grasya, patuloy niyo pong linisin ang aming kalooban para po kami ay maging kaaya-aya sa inyong paningin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Panginoon, Jesucristo, kami po ay lumalapit sa iyo, humihingi ng gabay ng Diyos Espiritu Santo upang ituro mo po sa amin ang iyong kalooban, upang ang aming magawa at masunod ay yun lamang mga nasa utos mo at yung mga nais mong mangyari at maganap sa aming mga buhay. Padala mo po ang Diyos Espiritu Santo sa amin upang maging aming gabay sa pagkilos sa buhay na ito patungo sa iyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dalangin ko po nawa, linisin po ang aming puso. Tulungan mo pong maging maliit, banal at tapat ng aming puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa lahat ng biyaya mo sa amin. Tinataas po namin sa iyo ang aming pamilya, gabihan kami sa aming araw-araw na pamumuhay. Maibahagi po sana namin ang uyong mga salita sa aming kapwa at maging ilaw po sana kami sa taong nangangailangan sa amin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maging mapagkumbaba sa paggawa namin ng kabutihan sa aming kapwa. Naway gabayan niyo po kami sa aming mga mission sa buhay, gayon din po sa aming mga parokya na may kababaang Panginoon. Ito po aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin mo, Ama, ang mga panalangin na ito, gayon din yung mga nanatili sa aming mga kalooban sa panalangin itinuro ng iyong anak sa amin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso
at iadya mo kami sa lahat ng masama. Sige, ngayon po, Sister. Opo, si Tere po ang magbabahagi po ng mga announcements po. Yes po, magandang gabi po sa inyo. Ngayon po, meron po akong 3 po na i-a-announce. Yung una po ay magkakaroon po ng General Assembly ang Episcopal Commission on the Biblical Apostolate ngayong darating po na October 12, 2024. So, magsasama-sama po dito ang mga representative po ng Biblical Apostolate sa iba't ibang diocese. So, mula po sa ating diocese, 50 delegates lang po ang inaasahan pong makarating doon po sa ating gawain. So, paano po natin malalaman kung sino po yung 50 delegates? Ito po ay magagawa po sa first come, first serve basis. So, magsisend po ako sa ating group chat ng link po ng ating registration. So, kung sino po yung mga unang makaka-fill in po ng 50 na delegates, so tayo-tayo po ang magkakasama po sa October 12, 2024. So, saan po ito gaganapin? Ito po ay gagawin sa National Shrine of Our Lady of Mount Carmel sa Diocese po ng Cubao. Ayun po. So, para po sa iba pang mga detalye katulad po ng oras ng pagsisimula hanggang matapos, i-update po namin kayo. Yung confirmation po, so hanggang kailan po pwede namin malaman na kasama po ang bawat isa sa atin? Hanggang Thursday, August 29 na lang po yung confirmation date po natin para po sa mga makakasama. So muli ito po ay para sa ECBA General Assembly sa October 12, 2024. So pangalawa naman po, ngayong September 13 to 15 na po ang ating ARCAM MBA Annual Planning na gaganapin pa rin po sa St. Michael's Retreat House. So ang deadline po ng registration para po sa mga coordinators ng Parish Biblical Apostolate ay hanggang September 3 na lang po. So sana po makapag-confirm na rin po yung iba para po maihanda na po namin yung iba pa pong preparations po para po sa ating planning. And para naman po sa buwan po ng Setyembre, ang ating monthly formation and meeting ay sa September 21 po. So for the other details po sa venue, update po namin kayo. Pero paki-block na rin po yung petsa po na iyon. Ayun lang po, sister. Meron pa po ba? Baka may kulang po ako. Opo, yung lang po for clarification in the September 21, Tere, and lahat ng mga biblical apostle is the whole day po yun. No, magsimula po tayo 8 a.m. hanggang 6 p.m. po mahigit na, or more or less 6 p.m. Para, sabi po ni Tere, i-vlog niyo po yung buong araw ng linggo na yan. And then Sabado na yun. Padre Ado po. Okay, yung sa ARCAM Biblical Planning, galing ako sa meeting ng diocese kanina, ay lahat ng mga ministries, commissions dahil nire-reorganize, no? So, kailangan talaga nating mag-planning para na-submit ko na yung mga iba, no? Hanggang gabi ako nag-type kagabi para isa-submit yung report. No? Pero kailangan na talaga nating mag-planning, pati yung central body, yung officers core group natin, kailangan nandun. At yung mga parish, no? Biblical coordinator, kasi mahalaga yung mission natin sa evangelization na pinagkatiwala, no? Kaya nga inaanyayahan, no, lahat, encourage namin kayo na sumama, no? Okay, pati yung mga function o task ng each officer sa core group, no, ibibigay namin sa inyo, ano yung mga dapat nyong gawin, ano yung requirement, no, para maging ano kayo ron, yung tinatawag na fit, no, doon sa position na yon. At kung mag-a-agree kayo sa mga requirement at condition, may papapirmahin namin kayo dahil isasabit namin lahat ng pangalan ng officer. No? Kung hindi naman agree kayo ron sa doon sa task, no, na ibibigay sa inyo, ay ano naman po, tanggap naman din po namin. So ipapaprepare ko kay Sister Lisis, no, yung parang officer's promise or vow of obedience, no. September 21 po, uulitin ko, no, ito yung whole day. Bakit? Kasi ito yung entry program natin. Yung entry program natin gagawin natin quarterly kasi pag nagbubukas yung isang parish ng Biblical Apostolate, kailangan nilang magkaroon ng coordinators. So instead na pumunta pa tayo sa per parish, no, pupunta na lang tayo sa isang lugar at buong maghapon gagawin natin yung entry program para sa mga bagong Biblical Apostolate. Pero yung mga parish naman na konti yung Biblical Apostolate, kailangan kasi natin ng numbers ngayon dahil sa evangelization.
Kung meron kayong mga kakilala na interesado sa parokya ninyo na maging part ng Biblical Apostolate, papapuntahin nyo rin po sa September 21, no, para ma-strengthen yung number sa parokya ninyo. Okay? Ngayon, tayo naman po lahat, no, dahil nagpa-formation tayo every month, ito na rin yung refreshers course natin, no, para mapanariwa natin yung ating entry program. Okay? Sa October naman po, yung October 12, dahil hindi makakasama yung lahat, no, dun sa ECBA NCR General Assembly, itutuloy pa rin natin yung ating biblical monthly formation, no? Yung monthly formation natin ng 3rd Sunday na October, October 19, no? Pero mabuti po yung 50 na makakapunta sa ECBA NCR, pumunta po. Pero yung October 19, ayun yung follow-up, no, ng follow-up ng entry program na ibibigay sa September 21. Okay, sige po, sister. Opo, diyan lang po, Father. Salamat po sa inyong lahat na nakasama po dito sa ating Zoom na tayo po ay 38 po ngayon. At sa Facebook si Father Adwan nakakakita. Ilan po tayo. Okay. Sa Facebook, mga umabot ng lampas 60, sister. Wow, thank you po. At sana po i-share nyo po sa mga pages po ninyo, sa mga accounts po ninyo ang ating pong Biblical Spirituality Weekly. Maraming salamat po, Father Ado. Can you give us the blessing po? Sumayin nyo ang Panginoon. At sumayin nyo din. Palain kayong lahat, gayon din ang inyong mga minamahal sa buhay ng ating mga pangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglayang kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos. Salamat po, Father. Maraming salamat. evening. Good evening. Bye.